Magandang umaga mga kahuan, narito na ang ulat sa panahon today. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw ng Linggo, December 14, 2025. Sa ating latest satellite images, makikita po natin wala tayong minomonitor ngayon na low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Maliit pa ngayong posibilidad na magkaroon tayo ng bagyo sa mga susunod na araw. At tatlong weather systems ang nakakaapekto sa ating bansa, ang hanging amihan o northeast monsoon, partikular na sa may bandang hilagang bahagi ng Luzon, ang shear line, ito yung banggaan ng malamig na northeast monsoon, at ang mamainit na easterlies o yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko ay nakakaapekto partikular na sa may silangang bahagi ng central at southern Luzon, habang easterlies ang makakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa. Malaki ngayong posibilidad ng mga pag-ulan, partikular na sa may bahagi ng Aurora at Quezon, dulot ng shear line, habang makikita nyo po itong mga kaulapan sa may silangang bahagi ng Mindanao. Magdadala naman ito ng mga pag-ulan sa Caraga at Davao Region. Malaking bahagi naman ng ating bansa ay makararanas ng mas maliwalas sa panahon, bagamat posible pa rin yung mga localized thunderstorms, lalong-lalo na sa Visayas at Mindanao, habang mga light rains naman sa may bahagi ng Luzon, dulot yan ng northeast monsoon o yung hanging amihan. At dito nga sa Luzon, inaasahan natin ang malaking posibilidad ng mga pag-ulan, lalong-lalo na sa may bahagi ng Aurora at Quezon, dulot po yan ng shear line, habang sa Kamaynilaan at nalalabing bahagi ng Calabarzon, inaasahan pa rin natin medyo maulap na kalangitan na may mga mahihinang pag-ulan, habang ang nalalabing bahagi po ng Southern Luzon, itong area ng Bicol Region at itong area ng Mimaropa, makararanas naman ng mga localized thunderstorms, habang isolated light rains ang mararanasan sa nalalabing bahagi ng Central at Northern Luzon. Generally po, maliwalas sa panahon ng mararanasan, partikular na sa bahagi po ng Northern and Central Luzon, maliban na lamang sa mga isolated o pulupulong mahihinang pag-ulan. Agad nga ng temperatura sa lawag na sa 23 to 32 degrees Celsius sa Baguio, 16 to 24 degrees Celsius sa bahagi ng Tuguegarao, 22 to 28 degrees Celsius, sa Kamaynilaan naman 24 to 30 degrees Celsius, Tagaytay natin 22 to 28 degrees Celsius, habang sa Legazpi 24 to 29 degrees Celsius. Dumako tayo sa Palawan, Visayas at Mindanao. Dito sa Palawan, makararanas naman ng mga localized thunderstorms ang mararanasan po sa bahagi ito ng ating bansa. Sa Calayan Islands, sa 26 to 32 degrees Celsius, agwat ang temperatura, habang dito sa may Puerto Princesa, nasa 26 to 32 degrees Celsius. Sa malaking bahagi naman ng Kabisayaan, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan, pagkilat pagkulog naman ng mararanasan. Agwat ang temperatura sa Iloilo, nasa 26 to 30 degrees Celsius. Sa Cebu, nasa 26 to 30 degrees Celsius, habang sa Tacloban, nasa 25 to 31 degrees Celsius. Ang easterlies naman natin inaasa magdadala ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Caraga at Davao regions, habang ang nalalabing bahagi ng Mindanao ay makararanas ng mga localized rain showers and thunderstorms, dulot naman yan ng easterlies at nagdadala ng mga localized thunderstorms. Agwat ang temperatura natin sa Zamboanga, nasa 24 to 34 degrees Celsius, habang sa Cagayan de Oro, 26 to 30 degrees Celsius, sa Davao naman nasa 25 to 32 degrees Celsius. At dahil nga sa paglakas ng northeast monsoon, may nakataas tayong gale warning, partikular na sa may Batanes at gayon din sa mga hilagang baybayin ng Cagayan kasama yung Babuyan Islands at hilagang baybayin ng Ilocos Norte. Delikado po na maglayag yung mga maliliit na sasakyang pandagat at maliliit na mga bangka sa mga nabanggit na lugar dito po sa baybayin nga ng northern seaboard po ng Northern Luzon. Makikita nyo naman na sa may bahagi po ng central at southern Luzon ay inaasahan natin na katamtaman hanggang sa maalong lagay ng ating karagatan, habang ang nalalabing bahagi ng ating bansa ay banayad hanggang sa katamtaman ang magiging pag-alon ng karagatan. Mag-ingat pa rin po kapag may mga localized thunderstorms. Kung minsan nagpapaalakas yan ng alon, kaya iba yung pag-iingat po, lalong-lalo na yung mga maliliit na mga sasakyang pandagat. Inaasahan natin na magpapatuloy itong paglakas ng northeast monsoon sa mga susunod na araw, kaya posible po na magpatuloy itong gale warning dito sa may hilagang baybayin po ng Hilagang Luzon. Muli po, iwasang pumalaot yung mga sasakyang pandagat dito sa may hilagang baybayin ng Hilagang Luzon. Narito naman yung ating inaasahang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Hanggang araw po ng Huwebes, bukas, araw ng Lunes hanggang Martes, inaasahan natin na yung shear line ay magpapaulan naman sa Bicol Region
at Eastern Visayas, habang ang easterlies ay patuloy na magdadala ng mga pag-ulan sa may bahagi ng Caraga at Davao Region. Inaasahan natin na magpapatuloy itong surge ng northeast monsoon, kaya posible po yung pagbugso ng medyo malamig na panahon, lalong-lalo na dito sa may northern Luzon, at magpapatuloy din yung mga mahihinang pag-ulan na dala ng northeast monsoon o hanging amihan. Pagdating ng araw ng Miyerkules hanggang Huwebes, posible na yung shear line ay makaapekto dito naman sa may bahagi ng Cagayan, Isabela. Posibleng magkaroon po ng mga malalakas sa mga pag-ulan dala ng shear line dito sa may silangang bahagi ng Northern Luzon. Habang ang easterlies or po pwede po yung intertropical convergence zone ay magdadala naman ng mga pag-ulan partikular na dito sa may silangang bahagi ng Mindanao, yung area po ng Caraga at Davao Region. Subalit malaking bahagi pa rin ng ating bansa ay makararanas ng generally fair weather. Pag sinabi po natin generally fair weather, medyo maliit yung posibilidad ng mga tuloy-tuloy na mga pag-ulan. Kadalasan mga localized thunderstorms lamang po ang mararanasan. At base din po sa pinakahuling datos natin, at least in the next 3 days, medyo maliit pa yung posibilidad na magkaroon tayo ng bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. I-update po natin yan kung may bago tayong datos na makikita.